Nagsimulang lahat sa isang simpleng tanong ng prof namin. Bakit mahalagang pag-aralan ng kasaysayan? At doon nagsimula ang biyahe namin. Hindi ito road trip, Wala kaming van o beach photos. Pero para sa travel na mas malalim. Tara, kwento namin sa'yo ang daily trip namin sa panahon hindi namin nakutan. Pero somehow, naging pagtuto ng aming buhay. Sa totoo lang, dati akala namin boring ang history. Puro dates, names o deaths. Pero habang mas lumalalim, na-realize namin ang kasaysayan para siyang salamin. Dito namin nakikita kung sino kami, saan kami nanggaling at bakit ganito ang Pilipinas ngayon. Nung una naming marinig ang primary source, akala namin ay parang primary color lang yan, basic. Pero hindi pala. Pag primary, yun yung mismong naka-witness. Diary ni Rizal, boom! Primary yan. Secondary naman, yung nag-a-analyze, like history books. Naisip namin tuloy saan ba nakatago lahat ng mga ganitong sources. Turns out, meron tayong archives, museums, libraries, parang mga time capsule. Hindi lang sila rooms na amoy libro, kundi mga silid na punong-puno ng alaala ng bayan. Ang lakas makanarnya. Pag pumasok kami, dito namin nakita na hindi lang sulat ang primary source, pwedeng larawan, painting, kanta o speeches, kahit lumang bayong ni Lola. Lahat may kwento. Nagka-mind-blown moment kami nung nalaman namin na may internal at external criticism sa historical documents. Parang legit investigation. Tinitingnan kung authentic pa yung source at kung may sense pa talaga ang sinasabi dito. Isang araw, binasa namin ang account ng paglalakbay ni Magellan. Ang galing kasi siya daw ang unang nakapalibot sa mundo. Pero teka, patay na siya sa Mactan. So paano nangyari yun? Doon namin nakita hindi lang si Magellan ang bida, may Enrique of Malacca pa pala. At syempre si Lapu-Lapu. Ayos diba? History is not always as it seems. Sa kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan, sa katipunan. Hindi namin maiwasang mapaisip paano nila nagawa yun. Walang email, walang group chat. Pero nakapagtatag sila ng isang kilusan na yumanig sa buong bayan. Ang pinaka nakakabilib, it was built in silence but shouted freedom. Andres Bonifacio didn't have to wear barong to prove he was a leader. He led with conviction. Solid! Noong nabasa namin ang Act de Independencia ng Pilipinas, parang bumigat ang dibdib namin. June 12, 1896. Akala namin dati yun lang yung araw na may parada at holiday, pero grabe pala yung emosyon sa likod nun. Isang bayan na matagal ng kinulong biglang sumigaw. Malaya kami. And the best part, it wasn't just a declaration. It was a dream made real. Heto na, si Governor Leonard Wood. Sabi nga sa documents, ang daming reklamo sa pamumuno niya. Parang hindi masyadong listen type si Kuya. Ayaw daw makipagkonsulta. Masyado raw hawak ang desisyon. Parang groupmate na ayaw makinig, pero gusto lahat siya ang kasunod. Kaya ayun, tension arose. Again, history repeating itself in group project. Reading mga gunita ng himagsikan Apolinario Mabini felt like opening someone's diary. Hindi siya sugar-coated. Mabini wrote with pain, pride, and purpose. Nakita namin na ang revolusyon ay hindi lang laban sa Espanyol. Laban din yun sa sariling takot, sa ego, sa kapwa Pilipino minsan ay hindi nagkakaisa. Masakit, pero totoo. Noong napanood namin ang speech ni Cory Aquino sa US Congress, napahukay
kami sa loob. I mean, imagine mo, bagong upo, widow pa. Tapos nagsasalita sa harap ng world leaders. Pero she didn't just speak, she carried the spirit of people power. Then, ayan na. Caricatures. Akala namin dati cartoon lang siya, pangpatawa. Pero when we analyze political caricatures from the colonial period, grabe pala sila katindi. Parang memes ng noon, matatalim, may hugot, at may statement. Grabe talaga ang works ni Juan Luna at Fernando Amorsolo. Si Luna puro emosyon, espolarium. Intense, parang sigaw ng bayan. Si Amorsolo naman, tahimik, pero makulay. Mga liwanag ng probinsya, ng simpleng buhay. Parang pinapakita nila na sa gitna ng gulo, may ganda pa rin ang pagiging Pilipino. Costumes of the Tagalog ni Juan de Plasencia, kung paano namuhay ang ating mga ninuno bago pa tayo turuang maging sibilisado. At alam mo, civilized na sila, may batas, may kultura at may respeto sa matatanda. May sense of justice. Papakilala ng reliyong Kristyanismo sa Pilipinas. Bago pa man ito ay nagkaroon na ng magandang relasyon ang dalawang panig ng mga Espanyol at mga katutubo sa Limasawa. Sa bisa ng sanduguan ni na Fernando Magallanes at Raja Colombo noong ika-29 ng Marso. Sa tabi ng dalampasigan ng isla ng Limasawa sa kasalukuyan na lalawigan ng Southern Leyte. Ang Cavite Mutiny, isang event na napakaikli kung basahin pero sobrang lalim kung namnamin. 3 paring martir, Gomez, Burgos at Zamora ang isinasakripisyo sa isang rebelyon na pinilit gawing masama. Okay, controversial to. Umatras ba talaga si Rizal sa kanyang paniniwala? May retraction letter ba talaga? Totoo ba yun? Hanggang ngayon, debate pa rin. And for us, the bigger question is, kahit pa umamin siya sa huli, binawi ba na ng buong buhay na inaalay niya sa bayan? We don't think so. Rizal was human. Pero bayani siya. Hindi dahil perfect siya, but because he still chose the people kahit may takot. Balintawak o pugadlawin, parehong may bersyon, parehong may sigaw, pero para sa amin hindi man kami sigurado kung saan ang eksaktong lugar. Ang mahalaga ay yung mismong sigaw, isang sigaw ng tapang ng Pilipinong sawana sa tanikala, literal na pinunit nila ang sedula, pero sa puso nila punit na ang takot noon pawan. From the Spanish encomienda system to the different agrarian reform laws, lumalabas na sa kasaysayan ang laban ng magsasaka. Hindi pa tapos, tila bang bawat henerasyon may pangakong lupa para sa mga tunay nagbubungkal, pero hanggang salita lang. Kaya nga, history reminds, hindi lang to lessons, dapat commitments. Constitution. Wala nang mas ultimate sa kasaysayan ng bansa kaysa sa mga saligang batas namin. Imagine mo, bawat konstitusyon parang version update ng Pilipinas. May bug fix, may reboot, minsan may error 404, democracy not found. Alam namin, kapag naririnig ang salitang buwis, automatic eye roll. Pero real talk, from the Spanish tribute to American public works taxes hanggang train law ngayon, minsan ang buwis hindi lang pera, ito ang presyo ng pagkabansa. Ang tanong lang, kung nagbabayad kami, sinusulit ba nila ang resibo? Na-appreciate talaga namin tong part na to kasi culture is not just festivals or food, it's in our mano po or po at opo. Our tendency to turn anything into a fiesta, from baybayin to barong, pamana namin yan. At kapag hindi namin inalagaan, baka mawala na lang na parang usok ng inihaw sa perya.
Ay, complicated. Kung relationship status pa ito, it's complicated. From colonizer to ally, from invader to trader partner, ang Pilipinas at Amerika parang ex na hindi pa rin totally makamove on sa isa't isa. Buti na lang, natuto na kami maging independent slowly. Isa sa mga parte ng kasaysayan na hindi laging napag-uusapan ang laban ng mga kapatid namin na Muslim. Hanggang ngayon umiikot pa rin ang peace negotiations at bawat kasunduang pinipirmahan, it is more than just a document. It is a chance to heal centuries of misunderstanding. Sana this time, hindi lang peace on paper, peace in practice. Nakakatuwang isipin na yung mga institutions namin ngayon, UP, San Miguel, Simbahang Katolika, pati Jollibee may historical roots. Kasaysayan hindi lang nasa libro, nasa building, nasa logo, nasa values nila. At sa pag-alam sa pinagmulan nila, mas nakikilala rin namin kung sino kami bilang mga Pilipino. From Rizal to Mirayam Defensor Santiago, Ninoy to Nick Joaquin, our history is a constellation of brilliant minds and brave souls. At habang binabasa namin ang mga kwento nila, hindi talaga sila ordinaryong tao na may extraordinaryong paninindigan. Hindi kailangan maging perpekto para maging bayani, kailangan lang ng puso para sa bayan. Halina't makinig, makialam, biyahe sa kasaysayan, di lang to exam. May sikaw, may luwa, may pagmamahal, bawat kwento may aral. Ay, nakakapagod naman ang biyahe natin. Hindi lang natin nakikilala ang bayan kundi ang sarili. Hindi pala sapat ang mahal ko ang Pilipinas, dapat kilalanin ko siya araw-araw. Dahil paano mo mamahalin ang hindi mo naman nauunawaan?